Bago ang lahat, bago natin ito ipapakita, bago natin i-play itong video na ito, help me muna na i-like at saka i-share itong live natin, ha? Para guys, kakalat naman ito sa taong bayan. Importante ang like and share, okay? Sabay tayong mag-like and share sa Donmar TV. Like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And also guys, marami pa rin dito ang hindi nakasubscribe sa akin. Ang daming mga nanonood pero hindi pa nakasubscribe, ha? Importante ang mag-subscribe kayo kasi sa susunod nating video, ma-notify kayo sa inyong cellphones. Updated kayo lagi, okay? So, sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Donmar TV. Subscribe na lahat. Subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba sa Donmar TV? Maraming salamat sa inyong lahat. So, simulan na natin yung pakinggan natin itong latest interview ni former President Duterte. Okay? Kasi mahalaga po ito na mapakinggan natin si former President Duterte sa mga tanong ng mga media. Okay? Former President Duterte, ayan, pasok. Yan. Let's go back to, you said, Quadcom. You're saying Quadcom? What about Quadcom? Kasi sabi mo, mahirapan ka na magpunta doon sa Manila. Sila na yung bababa dito at para lang mapasama ka sa investigation. Well, not in the strictest sense actually, but you know, I'm getting old. Every day, I'm aging. Hindi na ako kasing yung stamina ko. Yeah. At saka yung eroplano kasi, I said, I was once a pilot. Yung taas. Kita mo yung mga piloto, pati yung mga flight stewardess. The age, almost 5 sa totoo lang, 7 years no? ahead of us. Sa totoo lang, bilib nga ako dito kay former President Duterte. Alam niyo ba kung bakit? Nung time na presidente siya, lagi itong nakasakay ng eroplano. At yung sabi pa nga niya, yung pinakamataas na oras na nandun siya sa taas ng eroplano, yung pumunta doon sila sa Russia. Okay? I think how many hours yun? 16 hours ba yun? 8 hours? 10 to 16 hours yung flight niya. Tapos, considering sa kanyang age, matanda na talaga si Tatay Digong. No? Na still, sabi niya, kaya pa niya at that time. Kaya nga ngayon, na itong ini-invite siya ng Tuwadcom na hindi po maiintindihan ng Tuwadcom na may karamdaman na itong tao. Di ba? Remember sa Maisog, hindi na nga siya po yung latest na mga Maisog na event, hindi na nga pumunta si former President Duterte. Kasi aside sa walang budget, wala siyang pera, ang yung pagsakay-sakay ng eroplano niya, medyo hindi na masyadong healthy sa katawan niya yung palaging sumakay ng eroplano. Itong Tuwadcom, walang ibang iniisip kundi sarili lang nila, no? Hindi na inisip ang kalagayan ni former President Duterte. Sabi ko nga sa sarili ko, mga baboy talagang mga taong to. Wala nang humanitarian concern. 'Di ba? Ganyan sila. I-set aside nyo, yung pamumulitika nandyan yan. Pero yung i-consider natin yung tao na may karamdaman na posibleng hahantong yan sa seryosong health concern, dapat naman siguro unawain natin, especially itong si Paduano. Ang kulit nitong si Paduano nagmumukhang attack dog ni Martin Romualdez. Galit siya. Galit na hindi pumunta si former President Duterte sa hearing. Promise ka, ganyan, hindi po sinipot. Bakit ba, Paduano? Kapag hindi ba sisipot si former President Duterte, masisira na ang buhay nyo? Alam ko na meron kayong concern sa bayan natin.
Pero to the point na concerned sa bayan kasi maraming namamatay doon sa extrajudicial killing. Ihiring natin si former President Duterte. Dati kayo rin naman yan eh. Nung panahon na kung congressman kayo, representatives kayo, nung panahon pa ay si Duterte yung presidente, hindi nyo question yan. Ngayon na wala na siya sa posisyon, saka kayo aatake. It's very obvious na pamumulitika lang ang lahat. And at the same time, magkano ba ang bayad? Tatanong lang kami, magkano ba ang bayad every hearing? Yeah? Bakit galit ka? Bayaran niyo rin si Duterte kung pumunta dyan. Mga ano kayo? Makasarili kayo? Yeah? Aeroplano kasi. I said, I was once a pilot. Yung taas. Kita mo yung mga piloto, pati yung mga flight steward. These nuts, hello po. Yan. Almost stamina ko. At saka yung aeroplano kasi. I said, I was once a pilot. Yung taas. Kita mo yung mga piloto, pati yung mga flight stewardess. The age almost 5 or 7 years ahead of us. Dahil yan sa taas. At sa mga umiibig kay Inday karon, ang pagyapon mo man. Gidyon muna. I want to go back to Trump's victory Okay. and the resulting consequence. You said that would lead to the normalization of the relationship between the United States and China. But part of this would be peace in the region. Among the reason why there is an irritant between China and the US is because of the presence of 9 military bases in the Philippines. So, how can now the US and China be at ease with each other when there are 9 military bases here? Pointing against China. Nandoon pa niya sa Zambales, nandoon yung mga, malayo pa kasi ang, but it would be good as any other time for the Philippines to ponder na it is not with the best of our interest as it was then, as it is now. Sabi na noon ng sabi nila mga activist and leftists, but they were not. They were just Filipinos. Pati ako, why would I host a military base of a foreign country? Lalo na yung Amerika na pumunta sila. Ito ang ibig sabihin ni former President Duterte, why would I host a foreign country? Ang kanyang pinariringgan dito si Bongbong Marcos, bakit inalaw ni Bongbong Marcos yang EDCA na yan? Bakit inalaw ni Marcos? Away ng Amerika at China ang pinag-uusapan dito. Ang Amerika po, ang pagtatayo ng Amerika sa EDCA na yan, ang purpose niyan, to get ready for war po to China. Na tayong magbulahan. Hindi yan para tumulong sa atin pa sa West Philippine Sea. Diba? Bakit mag-host tayo? Yan ang tanong ngayon. Pakinggan natin si former President Duterte. Pasok, President.
as it was then, as it is now, sabi na noon ng mga, sabi nila mga activista, leftists, but they were not. They were just Filipino. Pati ako, bakit ako why would I host a military base of a foreign country? Lalo na yung Amerika, na pumunta sila dito 1800. They treated us like a vassal state and subjugated us to the rule for so many years. It's about time that maybe the next president or ito ngayon, if I may suggest, na tanggalin na yung bases, because actually wala namang manalo dito, even how far or how near you are to the shores of China or in the boundaries of America. Pag magkagera, wala naman talagang maiwan dito. Pag bitawan niya ang ICBM ng Amerika pati China, well, of course, it could, hindi naman destruction. Latin America is malayo. But it would result in a barren earth. Mayor, Pag putok yung nuclear, Alam, sa totoo lang, sobrang talino itong si former President Duterte. Ang kanyang sinabi, no? Yang pagtatayo ng EDCA na yan, syempre, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Giyera ang pinaghahandaan dyan. Sabi niya, walang mananalo dyan. Kahit saang EDCA sites ilalagay nyo dyan, kahit malapit pa yan sa atin, malapit yan sa West Philippine Sea, nababantayan yan lahat dyan. At the end of the day, pagkatapos ng giyera, sabog tayong lahat. Hindi naman, syempre, may mga land area na madidestroy sa China. Alam nyo ba kung sino ang to analysis ko ito, alam nyo ba kung sino ang makabenefit dito? Ang Amerika, sa totoo lang. Kasi ang giyera, kung ating i-analyze, diyan talaga diyan mangyari sa sa West Philippine Sea na yan. At posibleng makapasok yung sa China, sa atin, sabog tayo, sabog rin yung part doon sa nakaharap doon sa West Philippine Sea ng China. So yung Amerika, ginawa ng lina yung EDCA, kung saan yung mga base militar doon naka-standby, yun ba sisira yun lahat? Sa anong lugar yun? Sa atin, tayo yung sira. Yan ang hindi maiintindihan ni Bangag. Hindi niya maiintindihan yan Kasi bangag nga of China or in the boundaries of America. Pag magkagera, wala naman talagang maiwan dito. Correct. Pag bitawan niya ang ICBM ng Amerika pati China, well, of course, it could, hindi naman destruction. Latin America is malayo. But it would result in a barren earth. Mayor, Pag putok yung nuclear warheads na yan, bombs, it would result in a barren earth. nanalo ang Trump, si Donald Trump because of ayaw niya ng gera. And the previous, the Biden administration is doing that. Halos lahat ng mga bansa gusto niyang susuportahan ng gera, like Ukraine, Israel, and of course in the Philippines right now. Alam mo kasi, so ano ang mo niyan, Mayor? Kung if ever Trump will the next, parang ma-change ba ang policy in that? Alam mo ito si Biden. So, tinanong si Tatay Digong, ano ang epekto ng pagkapanalo ni Donald Trump?
Hmm. Kasi iba naman kasi yung kay Biden, di ba? Si Biden mahilig magsulsul. Sinusulsulan yung Ukraine. Sinusulsulan tayo, si Marcos, no? Na makipaglaban dito sa China. Ukraine naman, Ukraine makipaglaban kayo sa Russia. Mahilig si Biden ng ganyan. Ngayon, itong si Trump ayaw ng gusto peace. Okay? Pakinggan natin ang sagot ni Duterte dyan. Okay? Play. Because of ayaw niya ng gera. And the previous, the Biden administration is doing that. Halos lahat ng mga bansa gusto niyang susuportahan ng gera, like Ukraine, Israel, and of course in the Philippines right now. Alam mo Philippines, kasi, China. So, ano mo niyan, Mayor? Kung if ever Trump will the next, parang ma-change ba ang policy in that? alam mo ito si Biden, politiko ito. And maybe really an ideologue of yung political thinking niya. Ito si Trump, negosyante. Correct. Gusto niya, kaibigan tayo. Parang incheck to si Trump eh. Tayo kaibigan lang, walang away para tayo yaman lahat. Correct. Anak natin, ligaya, happy-happy lang sila hanggang kamatayan. Itong mga alam mo kasi ganito. Nuwaan man ako pagka-presidente. Pero kailangan niya military, ilagay mo sa pwesto. Diyan ka lang. Military ka, diyan ka lang. Ako ang commander-in-chief mo. If you are not asked, shut up. Ako ang masunod. Correct. Ako yung commander-in-chief mo. Because I was elected by the people as president. Na itong mga sa Amerika, kung makinig ka dyan sa mga general na because ang Amerika is really, pag tinitignan mong mabuti, ang Amerika is a militaristic country. Sheer power yan sa kanila eh. Militaristic talaga ang Amerika. Bis kung nasaan, nandoon ang bases nila. What's the point? Yung Communist China, ang ilagay lang, pinakalagay lang nila dito, yung consul nila dito sa Davao. Pero hay ka, Amerikano, naghahanap talaga ng gulo. Because nasa utak pa nila yung ngayon that they are a superpower. In the sense that they can destroy the world, yes. But if it's a superpower that can promote peace throughout the world, Amerika, puro away lang. China. Ang China na hindi naghingi pa sa isang boarding house dito para sa kanilang May Mayor, ang si Donald Trump, isa sa mga nagiging supporters niya is Elon Musk, which is #1 billionaire sa buong mundo. And alam mo ba na si Elon Musk, Mayor, nag-invest na ng Pilipinas? Well, yan nga eh. Ito si Trump, pati ito si Elon Musk. Yes po. Magkaintindihan yan sila. Because Kaya sa utak nila kung paano yayaman lahat. Correct. Ayaw ng away. Ang problema nitong mga, lalo na, hindi naman, pardon my language. Pero itong may tendency na military, police. Kung ganun ang utak mo, talagang walang mangyari sa buhay ng bayan mo. Malaman mo talaga, yung police pati military, diyan kayo. Huwag kayong gumalaw dyan hanggang hindi ko kayo tinatawagan. Do not make your own decision. You do not... Kasi ang nangyari po sa panahon ni Joe Biden, nadadala itong si Joe Biden sa kanyang mga military. Diba? Merong mga leaders dyan.
sabi ni Duterte, kung ikaw yung presidente, ikaw yung masusunod. What's good for the people, yun. Ikaw yung chief architect ng lahat, di ba? Si former president, siya ang masunod. Huwag kang gagalaw dyan. Hintay ka lang kung meron akong command. I believe Donald Trump, hindi mo ito basta-basta makokontrol. Okay? Kasi matapang rin si Donald Trump, in fairness, di ba? Ayaw ng away. Ang problema nitong mga, lalo na, hindi naman, pardon my language. Pero itong may tendency na military, police. Kung ganun ang utak mo, talagang walang mangyari sa buhay ng bayan mo. Malaman mo talaga, yung police pati military, diyan kayo. Huwag kayong gumalaw dyan hanggang hindi ko kayo tinatawagan. Do not make your own decision. You do not decide for us in this country kasi hindi kayo elected ng tao. This is a democracy. Now, if you are in the authoritarian regime, ibang istorya yan. But that's what makes the world complicated. Tayong democracy, talagang ang tutok natin yung leader na pinili ng tao. Kagaya ko dito sa Davao. Kung sinabi kong ganito, kasi ako yung pinili ng tao. Kung gusto mo na, mag-mayor ka muna, o mag-presidente ka muna. Para kung gusto mo masunod. Hindi, wala, ang pulis pati military dapat sumunod dyan sa presidente. Itong pulis pati military naka-assign dito sa syudad, sumunod kayo ng mayor. Kasi yung may authority, kayo pang-away lang kayo. You are called to maintain peace and order. Police. Military if there is trouble. Who governs? Is the mayor. Why? Because he was elected by the people to govern. Hindi kayo. Correct. Huwag mo palakihin yung ulo mo na basta ikaw, may baril ka, military ka, shit. Police ka na. Kaya ayaw ko yung dito sa Davao nung na-mayor na ako. Talagang istrikto ako dyan sa itong mga police na ito. Putang ina. Barilin ko kapag... Speaking of police, Mayor. Kaya may mga police sa tabi, tahimik. May namatay. Pero sabi ni Marbil, narinig niyo sabi ni Marbil? Yes, Sabi ni Marbil, sir, hindi daw lahat ng nagda-drugs ay adik. He was justifying ng iba naman is good, parang because of economy, para maging productive, kaya gaya ng mga driver. Sabihin mo ito kay Marbil. Ano bang, para di katulog. ano bang addict ang gusto niyang sabihin? Addict sa droga, Adik sa lahat. addict sa babae. Uy, adik sa laki. First time ko lang Actually, totoo. Anyway, correct yan eh. Pero ako, for the life of me, lahat man ang kakaguhan, dinaanan ko sa, kilala ninyo ako, maliit pa ako, lumaki ako dito eh. Alam ninyo yan. Pero, yung droga na yan, alam mo kung bakit. Nag-umpisa yan sa college pa kami. Alam mo, nakikita ko yung mga classmate ko. Pero itong mga judges na ngayon, and would you believe it, yung iba naging justice ng Court of Appeals. Marami akong classmate. Sa eskwelahan ko, marami akong yung halos mga best brad ko sa fraternity. Nung college of law kami, nag-hit-hit yung mga gago. AB kami. Tapos, sa isang apartment ng taga Davao, patay na ngayon, doon kami nag-standby kasi may-ari sila ng
apat na four-door apartment. Joel Babista. Yeah. Joel Babista, brad ko yun eh. Yeah. Magpunta kami sa bahay nila, na may-ari man sila ng apartment. Yung kanyang apartment, malaki kasi siya may-ari na. Mag-hit-hit yung mga brad ko. Pati siya. Sige, tapos nagtatawanan sila sa sarili nila. Wala namang natatawa. Wala namang katawanan. Sabi ko, itong mga buang na ito, ano nakain ito? Hindi, sila tawa. Basta, sige. Sabi ko, no, AB pa kami. AB pa. Hanggang nag-college of law kami sa San Beda. Ganun, sige, hit. Kaya yung grado nila, pumasa kami lahat. Alam mo, 16 lang kaming naiwan eh. We started sa 3 sections. Siguro baka sa kadudruga rin ng mga gago. We ended up only 1 section. Mga 16 lang kami sa klase. Abrahan kami. O sa bagay, pumasa kami lahat. Tatlong pumasok sa top 10. Okay. Kaming hindi masyado, ako, sa Ligarda, hindi ako nagdudruga. Diyan sa Ligarda, may bridge diyan. Centro Escolar, San Beda. Mag-aral kami doon sa library, magtinginan kami. Si Joel, patay na. Yung mga brad ko, ayaw ko ng mga justices na ngayon eh. Pagtinginan lang kami, magsalubong yung mata namin. Nagsabi, ano? Akala mo nag-aaway, yung pala punta na tayo doon sa Ligarda. So, nahinto yung putang ino, gago talaga. Mga huwis na yung buang yun. Punta na kami doon sa kanto ng Ano nangyari? Minto. Ligarda. So, nahinto yung putang ino, gago talaga. Mga huwis na yung buang yun. Punta na kami doon sa kanto ng Ligarda, sige na inom. Kaya, pagpasok sa klase, lango na lahat. Nahalata ng professor namin, mga bata yung professor namin sa San Beda, first and second, mga taga San Beda rin na mga top notch sila. Yung third and fourth year, yun yung matatanda. Kaya alam nila na nakainom na kami kasi sila rin siguro mga ulol. Ganoon ang ginawa nila nung nauna sa amin. Kaya dating sa classroom pagka yung umpisa 4:30 to 5:30. Yung 5:30 to 6 hanggang ano yun. Yung langaw nagaliwot-liwot na doon sa bunganga. Pero ang sa Rodrigo, Mabait lang talaga ang pare. pero ang sa Rodrigo, patay mali lang. Oh. Mabait akong Mayor, let's go back to the question of Sir JL, yung kay Trump. Do you think the US President si Trump pupunta ng China or vice versa? And how would you put into the picture now after the election? Maging maganda na ba ang relasyon ng China and you'll be happy with the Chinese president? Maging happy kaya si alam mo sabi ko hindi ideologue si Trump negosyante. Hindi kagaya ng ang pinakadelikado kasi ang retired general tapos maging presidente. Eisenhower, gano'n po. Delikado ang... Hindi ko man sinasabi na huwag tayong mag-elect dito ng... Meron mga mababait na military pero delikado talaga yung
Yung hindi Mindset I'm not Mindset. I'm not trying to belittle their, pero yung mindset nila galing military academy dito sa atin PMA, tapos ma-assign gera dito gera doon, walang masyadong I don't know, but pero sa lahat naman ng mga ex-military naging mga leaders natin, pero maswerte tayo because the greatest influence kasi ng tao dito sa atin, alam mo ano, yung una, yung Diyos pati edukasyon. At karamihan sa atin, ako, from Ateneo, na-expelled ako ng Ateneo. So, pumunta ako ng UM muna kasi yan ang pinakamalapit. In-expel pa rin ako ng principal. Kaya hinatid. Napunta ako ng Digos, doon ako sa Holy Cross of Digos, Brothers of the Sacred Heart. Pero paski nakaano, yung molding of character, malaki ang influensya ng reliyon. Sa atin talaga, may mga ano tayo. Paski na kami mga leader, gusto namin ng patayan, but you know, there is always a boundary. Okay. There is always a boundary. What is moral o immoral o right o wrong. Kagaya ko, stricto ako, sabihin mo patayan. Marami talaga ako pinatay na kriminal. Pero hanggang dyan lang. Pero sabihin mo, nagpatay ako ng kriminal na babae, hindi ko kaya. Nagpatay ako ng teenager na kriminal, hindi ko kaya. Oy, Caveman Films, yung gumawa ng aking music, ayan, present. O, mag-subscribe kayo dito guys, Caveman Films. Yun yung gumawa sa akin ng Don Mar na music. Oh, ayan. Si Kim, ayan. Yung is always a boundary. Okay. There is always a boundary. What is moral o immoral o right o wrong. Kagaya ko, stricto ako, sabihin mo patayan. Marami talaga ako pinatay na kriminal. Pero hanggang dyan lang. Pero sabihin mo, nagpatay ako ng kriminal na babae, hindi ko kaya. Patay ako ng teenager na kriminal, hindi ko kaya. So, pinapatay ko, yung matatanda, alam mo bakit? Naawa na ako sa kanila, sungkod na rin. Gusto ko tiwasan na lang para to end their life of misery. Mayor, ano ang aabangan ng mga taga Davao sa muling pagbalik ni Rodi Duterte? Ang pagbabalik. Wala na ako. Count me out. I am retired. As mayor. As mayor, ang pagbabalik, ano ang aabangan? Hindi na ako babalik. Wala na akong balikan. Bigay ko na sa next generation. Kanila ng panahon to nila Pulong, nila Inday. Hindi na ako makialam sa panahon na ito. Hindi ko na panahon. It's no longer my time. Sabi nga noon, there is always a time, Ecclesiastes 3, a time for everything. Sabi ng sekretary ng mga moderator, si Migs Duhina, Caveman Films, welcome. Ang ganda ng music ni Sir Don Mar. Ayan, maraming salamat. Secretary Migs, thank you, thank you. Bigay ko na sa next generation. Kanila ng panahon to nila Pulong, nila Inday. Hindi na ako makialam sa panahon na ito. Hindi ko na panahon. It's no longer my time. Sabi nga noon, there is always a time, Ecclesiastes 3, a time for everything. Mayor, but you are running A right now. time to be young and a time to be old, a time to be active, and a time to retire. I am retired. I am just waiting for my kamatayan ko. Para gusto ko itabi na lang. So, klaro yun ha. Masakit man isipin, pero may point si former President Duterte.
Sinabi niya, ano yung aabangan ng susunod ni Tatay Digong kung magiging, for sure, mananalo siya sa Davao, di ba? Pero di pa natin alam. At yung pagtakbo po ni former President Duterte sa pagiging mayor niya sa Davao, alam ng mga taga Davao na magiging magaling pa rin ang leadership ni former President Duterte. Pero parang generalize na lang niya na itong mga pangyayari ngayon sa Tuwadcom, na si Duterte na po yung biniblame ng mga nakaraang activity niya, yung sa war on drugs, yun, focus siya doon na haharapin niya yun. Pero yung tatakbo pa siya ng vice presidente, tatakbo pa siyang president, no? Yan ang hindi pa natin alam. Kasi sabi pa nga ni former President Duterte, this is not my time anymore. Give this to the young generation because meron pong time for everything. There is always time for yung malakas ka pa, time to be very active, no? Time to be the President of the Philippines. Tapos na siya. Pero let's wait and see kasi alam naman natin si Tatay Digong, unpredictable ito, di ba? Unpredictable ito. Tama lang naman yan eh. You don't have to say in public na makakita yung mga kalaban mo na alam yung plano. Tama eh. Very brilliant ito si Tatay Digong. Tinatanong siya ng media na ano ba ang aabangan ng mga taga Davao kapag ikaw ay maging mayor. Hindi niya nire-reveal. Okay? He don't want it to reveal kasi malalaman ng kalaban. Diba? Alam naman natin ang daming kalaban ng mga Duterte. Diba? So you don't have to reveal everything kasi mahirap na ang mga kalaban, yung mga scripted na kalaban, di natin alam, di ba? Kung ano yung gagawin nila. I am retired. I am just waiting for my kamatayan ko. Para gusto ko, itabi na lang ako doon sa nanay pati tatay ko dyan sa cemetery kasi sabi dito ni Rosie Almeida, mabuhay ka Tatay Digong, watching from Dumaguete City. Ayan, maraming salamat. Tuloy. Hindi ko na panahon. It's no longer my time. Sabi nga noon, there is always a time, Ecclesiastes 3, a time for everything. Mayor, but you are running A time to be young and a time to be old, a time to be active and a time to retire. I am retired. I am just waiting for my kamatayan ko. Para gusto ko, itabi na lang ako doon sa nanay pati tatay ko dyan sa cemetery kasi mainggit ako sa kanila. Paghinga na sila eh. Hindi pa, because you run for mayor. Hindi na, wala na. Ayaw na. Whatever the political fortunes of my children, kanilang... Ibig sabihin, tumakbo ka man ngayon na mayor. Ayaw ko na. Kasi, wag mo akong pilitin. Pag naubos na patay ko yung mga huldaker, kayo na mga newsman ang hanapin ko. May magiging masaya dyan sa Mayor, sa pahayag mo ngayon. Na ayaw mo na. Ayaw ko na talaga. Whoever, alam mo, leave it to God. Hindi kailangan Duterte ang mayor. It could not be that way. Kasi ang buhay palad-palad. Kung nasa palad nila, Indayan, ni Pulong, if they stay there forever or just for one election and re-election, nasa palad na yan. But ako, tapos na ako, ibigay ko na naman sa chance sa iba. Wala na akong mahingi sa Diyos. We came here in 1950. Migrants lang kami dito. Talagang mahirap kami. Kasi alam mo bakit? Alam mo ang sikreto ng immigrant story sa Davao. And in Mindanao.
kung mayaman ka sa Luzon at may coconut plantation ka sa Visayas o yung makuprasan ka doon, you would not have ventured to a new. Okay, so doon pa natapos, may part 2 pa ito eh. Okay, so napakinggan natin yon. The point here is sinabi po ni former President Duterte na it's not my time anymore. Matanda na ako kahit sa pagiging mayor. Ang tanong, is this the end of the political career ni former President Duterte? Sa tingin ko hindi. Duterte is unpredictable, no? At ang taong bayan, walang ibang hinahanap ang taong bayan kundi si former President Duterte. Sa totoo lang, no, kung tutuusin, di ko na nga alam kung what will be the future of the Philippines kung wala si former President Duterte o wala man si VP Sara. Kasi ako sa mga nagdaang presidente sa Pilipinas, wala na talaga. Wala nang pag-asa ang Pilipinas na kung aasa lang tayo dito sa Administrasyong Marcos. For example lang kung mananalo itong si Tambaloslos Martin Romualdez, kawawang bayan. Kawawang bayan. For sure, mga OFWs ayaw na talagang uuwi sa Pilipinas dyan. Sa totoo lang. Ito, itong statement ni former President Duterte, no? Nakakalungkot ito. Pero may konting realistic yung sinasabi niya. Matanda na talaga siya. Pero in the other side of note, kita nyo kung gaano o kung paano niya nadala lahat doon sa Senado nung last hearing, di ba? Hindi umubra sina De Lima, sina Hontiveros. Yung mga kalaban ni Duterte hindi umubra. Considering na matanda na siya, di ba? So meaning to say, even if he's that old, alam kong kaya pa niya maging presidente. Alam kong kaya pa niya maging leader, no? Pero alam nyo yung magaling na leader, no? Sabihin ko sa inyo, yung magaling na leader, kung laliman nyo talaga yung isip ninyo, si former President Duterte, makita malalim kasi itong tao eh. Kung laliman nyo talaga ang pag-uunawa dito kay former President Duterte, ako this is my own opinion. Duda lang ako dito Duda lang talaga ako dito na he is trying to confuse his enemy. Okay? Sino ba ang mga kaaway niya ngayon? Kilala natin kahit mayor ang kanyang tinakbuhan. Hanggang ngayon, sina Trillanes, sina De Lima, sina itong Tuwadcom na ito, si Bongbong Marcos, Martin Romualdez, alam ko, mga kalaban yan ni former President Duterte. Hindi tatantanan itong si former President Duterte. Talagang tatakbuhan nila ito. Pananagutin nila itong si Duterte of something. Di ba? Sa atin naman, alam naman natin, ginawa ni Duterte ang lahat para sa bayan natin. Di ba? Pero itong mga kalaban ni former President Duterte, gagawan talaga siya ng butas. Siya yung pagbibintangan lahat. Okay? So, duda ako rito na itong sinabi niya, syempre, mababalita ito sa mainstream media. Kasi alam naman natin, kapag si former President Duterte na ang magsasalita, lahat ng sasabihin ng mainstream media, lahat ng sasabihin ni former President Duterte, talagang ibabalita ng mainstream media. Ngayon, mainstream media, ito yung pagbabasihan ng kalaban ni Duterte. Siyempre,
Duterte, ako ha, this is my own analysis, my own opinion. Kino-confuse lang po ni Duterte yung mga kalaban niya. I hope so, ha? Kasi alam ko si Tatay Digong kaya pa niya kaya pa niya. Kasi kung ikaw magiging mayor ka man, magiging presidente ka man, meron ka mang mga secretaries na who will do the job for you, di ba? Yung ano natin, yung ating makuha dito kay Duterte is yung utak niya. Yung idea niya. Kasi si former President Duterte, siya lang talaga, no? Ang may political will, siya lang talaga ang may alam kung papaano isolve itong problema ng Pilipinas. Totoo yan. Si Bangag Marcos, wala na tayong aasahan dyan. Tingnan nyo yung latest na nangyari sa Baguio. Kung paano tinutugunan ni Bongbong Marcos. Wala. Sablay talaga. Sablay talaga. Si Duterte lang po ang merong leadership na alam niya kung ano yung gagawin. Okay? Alam niya kung papaano gagamitin ang ating mga government officials, paano gagamitin ang mga assets ng Pilipinas para ma-solve itong mga problema natin. Malas lang talaga tayo, sa totoo lang, malas lang talaga tayo na nung time niya, nagka-pandemic. No? Nakatutok at nakafocus si Tatay Digong sa pagresolba sa pandemic na problema ng buong mundo. Kaya nga siguro sinadya yon ng ating Panginoon na si former president na si Tatay Digong yung presidente, kasi sa tingin ko walang magaling na presidente na maka-solve doon sa pandemic kundi si Duterte lamang. Sa totoo lang. At that time, he was very practical enough. All the resources na pwede natin kunin, kung saan tayo kukuha, kung ano yung solusyon sa pandemic, ginawa lahat ni former President Duterte. Pati nga yung Pogo ginamit ni Duterte at that time. Marami pong pera na nakuha ang gobyerno sa Pogo at that time, no? Kung paano yun ginamit ni former President Duterte. Diba? So, yun lang ang hope natin. At ang importante, na hindi po nagpapaapi itong si former President Duterte, talagang niresbakan niya itong mga kabalastugan ng Tuwadcom. At least, sinabi niya na, you cannot force me to go there sa hearing ng Tuwadcom because I'm already old. Mahina na yung stamina ko. Okay? At the same time, magastos yung pagpunta doon. Sariling pera niya kukunin yung eroplano. Pero, naisip ko tuloy, bastos at wala talagang isip itong Tuwadcom. Alam nyo ba kung bakit? Hindi nila inisip na itong si Tatay Digong, sangkot sila ng sangkot dito kay Tatay Digong. Matanda na ito. Matanda na ito. Sabi pa nga niya, naghihintay na lang akong mamatay. Wala ba kayong awa dyan, mga Tuwadcom? Di ba? Kung iisipin mo, wala ba kayong awa? Takot pa rin sila dito sa matanda. Nakakahiya. Ang dami nyo dyan sa Tuwadcom, ang daming mga congressman, representatives. Yung kalaban nyo, isang matanda. Di ba? Paduano? Abante? May hiya pa ba kayo sa sarili ninyo? Nakipaglaban kayo sa isang matanda? Sa totoo lang, retired na siya. Ano pa bang gusto nyo kay Duterte? Ipakulong nyo? After ipakulong nyo, if ma-shootay si Tatay Digong, yun, masaya na kayo? Dahil lang sa utos ng buhayang Panginoon nyo dyan, wala na kayong pake
Wala na kayong delikadesa? Wala na kayong concern sa humanitarian? Di ba? Hindi. Sabihin ko sa inyo, yung tambaluslos nyong Panginoon dyan, hindi talaga yan manalo-nalo. Dawn must be dead, 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 must be dead. Si Don man, dito na laging nakaabang, hatid ang balita mula umaga hanggang gabi. Politika sa Pinas, bawat galaw na susubaybayan, kasama ka sa kwento ng bayan, laging may say-say, laging updated sa kwentong politika. Si Don Marang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Senado, Kongreso, Malacanang at kalsada, bawat usapin, sinisilip niya ng tama. Ang totoo at walang bias ang kanyang dala. Para sa Pilipino, bawat kwento'y may halaga. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Marang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Kung gusto mo ng balita, dito ka tumutok. Walang kasinungalingan dapat at walang halong usok. Si Don Marang gabay mo sa katotohanan, bawat balitang dala sa bayan nakalaan. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Marang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Don Mar TV, ang iyong kakampi sa balita. Tunay na serbisyo sa bayan, nakatuon ang mata. Kaya't mag-subscribe na para lagi kang una. Sa kwentong politika ni Don Mar TV, tayo magkakaisa.